Um, Marami tayong topic today. Actually, lima. Lima ang topic natin today. At we'll make the best out of it. Oo. Pero umpisa natin dito kasi parang actually talagang ano no, talagang tinatimingan. Talagang tinatimingan ng mga Duterte supporters itong nalalapit na impeachment. Nararamdaman ko na yung panic eh. Nararamdaman ko na yung kaba, yung takot, yung pagiging balisa ng mga DDS, mga kababayan, dahil dito sa darating na impeachment sa Monday. Yung mga kababayan, hindi pa to Senate hearing Oo. Plenary hearing pa lang to diyan sa House of Representatives. Oo, plenary hearing pa lang to. Hindi pa to yung sa impeachment to sa Senado. Pero Diyos ko, nagpaplano na. Ako itong feeling ko ngayon nila itutuloy yung naudlot nilang plano nung September. Naalala niyo yun? Yung kinuwento ko sa inyo na nung September may mga ganap-ganap sa paligid. Nung habang nagrarally ang mga INC, merong mga masasamang espiritu na nakapaligid na take advantage nila yung mga nagaganap na rally. Oo. Na parang ngayon nila para feeling ko ngayon nila siya uumpisahan. Hindi pa nila sasagarin syempre, pero uunti-untiin na nila. Uunti-untiin na nila mga babayan yung kanilang plano. Kasi kahapon mga babayan, merong pakulo yung grupo ni Romeo Pocis. Kahapon. Kilala naman natin si Romeo Pocis, mga babayan, isa siya sa mga kinasuhan ng libel, tapos kinasuhan din ng PNP. Dahil sa ano bang kaso nila? Inciting to sedition, di ba? Isa yun sa mga ganun eh. Kasi kasama siya doon eh. Isa sa mga kahiya-hiya na retired military, di ba? Oo, yung binababoy nilang pangalan ng mga military para lang pagsilbihan ng mga layaw ni Duterte. So, kahapon, meron silang parang press con. Oo. Pero yung press con nila, naging vlogger con. Yung press con nila, naging vlogger con, guys. Oo. Ang nakakatawa, hanggang ngayon, wala pa naglalabas. Dinahanap ko kanina eh. Unless kayo nakita nyo na. Pero ako wala pa ako nakikita tungkol sa nangyari kahapon. Ang nagbalita, mga babayan, si Daily Tribune. Ito sabi ni Daily Tribune. Ito muna yung nangyari kahapon. Yan. Ito. Yan, may ganyan, no? No holds barred. Ganun. No holds barred, sabi. An encounter between retired AFP, PNP generals and the officers and the 18 former fake soldiers dubbed as Maleta. Maleta boys talaga. Tumatanggap kayo ng pera eh. Alam niyo ba, mga babae, may chismis ako dyan. May chismis ako dyan. Oo. May nasa agap ang aking puting paro-paro. Nakakwento sa akin. Nakakwento sa akin, mga babayan, yung nasa agap ng puting paro-paro, guys. Ang nasa agap ay nakikipag-meeting daw tong handler at saka itong Pekeng Marines. Nakikipag-meeting daw sila sa mga tao na gustong ino-offer nila yung kanilang kwento. Parang extortion ba? Ganon. Parang extortion. But not necessarily extortion. Parang ganon. Borderline. Oo. Kasi sinasabi nila, kung gusto yung tumigil kami, o di fight kayo. Ganon. Oo. So, so pag may pinost si Baligod na ang sinasabi niya, tawag dito, itong dalawang taong itong mga taong to gustong bilhin ang prinsipyo ng fake Marines, ganyan. Ang paniwalaan nyo yung kabaliktaran. Hindi binibili, binebenta sila. Binebenta sila. Ganun.
At hindi ang pinag-uusapan dito, hindi lang in the hundreds of thousands, in the millions ang pinag-uusapan, guys. Oo, sapat na para mag-retire. Ganun. Imagine mga babayan, si Levito Baligod nagkaroon ng bagong opisina. Oo, hinawakan lang niya yung fake Marines, all of a sudden meron na siyang napakagandang opisina. Oh, di ba? Ganun talaga. Hanap buhay yan, ganyan. Oo. Hanap buhay yan, guys. Oo, hanap buhay. Ganun talaga. Diyos ko. Ayan na nga. Tapos kahapon, mga babayan, eto nangyari. So, nireport sila ni Daily Tribune kahapon. So, loob ni Daily Tribune kasi yung mga vloggers daw pinayagan pumasok pero ang mga mainstream media hindi raw pinapasok. Sama loob ng press, guys. Oh, masama loob ng press. Masama loob ng press, mga babayan. Pinagbawalan daw ang mainstream media. Immediately, mga babayan, naiisipin mo, bakit? Bakit? Bakit bawal ang press? Di ba? Bakit bawal ang press? Di ba gusto nyo nga na exposure? Di ba? Gusto nyo yung lagi kayo nasa media, etc., etc., what have you. Tapos all of a sudden, biglang pinagbawalan nyo yung mga press dito sa hinipe nyo na event na walang kwenta pala ang ending. Alam nyo, Maleta Boys talaga tawag sa kanila kasi million tinatanggap nilang pera itong mga peking Marines na yan. Oo. Pinagbawalan. Nagsalita ngayon tong grupo ni Pokis. Nagsalita tong grupo ni Pokis. Sabi niya, the forum intended to ferret out the truth took a chaotic turn, sabi ng Daily Tribune. Nagsalita ito si Pokis. Asan na ba yung post ni Pokis? Ito yung post ni Pokis. Ayan. For immediate release, sabi niya. The UP, organizer of the No Holds Barred Forum, apologizes to the members of the mainstream media and social media bloggers who were not allowed. May vloggers ba na hindi pinayagan? Talaga ba? Piling-pili lang pala. Nagpa-press con pa kayo. Para saan pa to? May ganyan pa kayo invitation. Ang tanga-tanga naman mag-organize ito ni Pokis. Tapos sabi, the decision, ito rin yung dahilan, mga babae. The decision was made upon the advice of the fake soldiers legal counsel. Sino ba ang kanilang legal counsel? Sino ba ang abogado nitong mga peking marino? O peking sundalo? Diba si Levito Baligod? To prevent the splicing, selective editing, or misrepresentation of the forum discussions, particularly the question and answer exchanges involving retired generals, admirals, and senior officers from the AFP, PNP, PCG, MNLF, MILF, and former NPA cadre. Ayan na, mga kababayan. Eto na, mga kababayan. Anong nangyari dito? Nag-event sila para magsalsalan sila ng ego nila. Paano naging no holds barred niya? Wala naman nakakita, kayo-kayo lang. Diba? Para sa may press con. Pero anyway, alam nyo kasi, kaya feeling ko itong si Baligod natatakot na. Natatakot na itong si Baligod. Bakit? Kasi hindi niya makontrol yung mga tao eh. Hindi niya makontrol yung yung peking Marines. 18 yan eh. Hindi naman lahat pare-pareho ng talino yan eh. Iba dyan, tatanga-tanga. Diba? So, paano kapag tinanong yung isa, tapos sinalungat nung kabila? Diba? Di wala na. Magpapaliwanag ka na naman. Hahabi ka na naman ng bagong kwento.
Mm. Di ba? Ilang beses na nangyari yan? Kay Jessica Soho nangyari yan, di ba? Doon sa mismong presko nila nung una, nagkagulo-gulo sila. Sino lang ang nagsasalita? Di ba si Baligod? Mm. Di ba si Baligod? Actually, mga kababayan, kung tutuusin, wala nang kredibilidad yung PEC Marines. Wala nang talagang, sila na lang ang nagpupumilit na pag-usapan yung 18 na yan. Mm. Sila lang ang nagsasala ng ego nila. Tingnan nyo, papakinggan nyo to. Ito, interview to ng isa sa mga DDS vloggers. Ini-interview nyo yung driver ng taxi. Ayan o. Ini-interview ng mga DDS itong driver ng taxi. Pakinggan nyo yung sinabi ni Kuya. Ito sabi niya. Ay, walang volume. Wait. Kaya natin ng boses. Di pwedeng walang boses. Lumaki ang utang dahil naman ako. Lumaki ang utang daw. Sabi, galit na naman si Yusek Ler dun Okay, game. Pero yan, ngayon, yung pasahero mo kanina, sinabi niya talaga na in support of Sara na yan. Opo. Ka-meeting na yun. Saka convince siya na yung 18 Marines talagang totoo sa kanya yung 18 Marines na nagsasabi ng totoo. Pero nung sa kaisip-isip ko lang, di ko na siya tinanong. Ako naman na nakikinig, nanonood sa Balita. ano na yun, di ba nung naharap sila sa di ba nung tinanong ang 18 Marines, nagpapasahan sila ng sagot. Ibig sabihin, ako naman na nanonood, nakikinig, ay hindi consistent yung sinasabi. Kasi kung tanungin ng isa, ipapasa sa isa. Parang sila mismo nagka-contradict sa other sila. Kaya sabi ko, malabo pa sa sabaw ng pusitong 18 Marines na ito. Pero yan, Ayan nyo? Pati mga ordinaryong Pilipino, tayo mga hampas lupa, mga kababayan, naiintindihan natin ang nangyayari. Mga DDS lang di nakakaintindi. Malabo pa sa sabaw ng pusit yung mga yan. Gusto kita, kuya. Gusto kita. Si Ireo Dumalag. Ayan. Ayan, si Ireo Dumalag. Oo, binuk daw siya eh. Binuk siya nung mga isa sa umaten sa closed door meeting. Tapos, sinabi yung observations niya sa Daily Tribune. Ang sakit-sakit naman nun. Nanonood ba sa akin si Ireo Dumalag? Shoutout sa'yo. Kung sino ka man. Oo. Di ba? I mean, hindi mo yun yung sinasabi ni Attorney Capuna noong nakaraan. Sabi, you can fool some people all the time. You can fool most people most of the time. But you cannot fool all people all the time. Hindi pwede. Hindi pwedeng lahat mabobola mo. Hindi pwedeng lahat mauuto mo palagi. And in this case, mga kababayan, ang nauuto na lang ng fake Marines, itong mga DDS. Wala na. Sila na lang. Sila na lang ang nag-uutuan. Oo. Kaya tingnan nyo, closed door. Bakit? Para kontrolado nila yung kwento. Di ba? Para pwede nilang sabihin na, pag nagsalita ka sa labas, huwag mong sasabihin yung ganyan, ha? Pag naipag-interview ka sa press, huwag mong sasabihin yan. Ito sasabihin mo. Ganon. Yun ang purpose nun, kaya closed door muna yung kanilang naging meeting. Anong dun? Anong no holds barred doon? Ang tawag doon, kaduwagan, guys. Kaduwagan yun. Romeo Pocis, ang duwag nyo, hindi kayo humaharap sa taong bayan. Ayaw nyo ilabas, ayaw nyo marinig kayo ng taong bayan. Bakit? Mabibisto kayo. Mabibisto sila sa kalokohan nila eh. Mahuhuli kasi talaga sila, guys.
Mm. Mahuhuli sila. Pero mga babayan, ito ang yung sa akin lang sa aking pananaw ay medyo nakakabahala. Itong parte na to. AFP, PNP, PCG, MNLF, MILF, tsaka mga dating NPA. Mm. Alam nyo mga babayan, kasi nga hindi sumusunod yung mga active, 'di ba? Hindi sila sinusundan ng mga active nasa military wala walang sumusunod sa kanila eh. Tapos hindi sila makapag-launch ng people power, walang sumasama sa kanila eh. Walang sumasama kasi. Oo, walang sumasama sa kanila. And I think ngayon, in their desperation, desperado na eh. Desperado na. Maiipit na si Sara. Malapit na ma-impeach si Sara Duterte for the second time. Tapos, ang malala ngayon, mga kababayan, imagine, ilang linggo na simula nung nag-deadline ang Korte Suprema. Ilang linggo na? 3, 4 weeks? Wala pa ring TRO. Wala pa ring TRO, guys. Wala. Nga. Wala pa ring TRO. Yung RTC, 2 beses tinanggihan si Man Scarpio. Walang pumipigil sa impeachment. No joke. No joke. Kung may nakita ang Korte Suprema na mali o illegal or butas na pwedeng ma-exploit, noon pa nila ginamit. Noon pa nila ginamit. Kaso, wala silang ma-exploit na butas eh. Di ba minsan yung mga bata, minsan di ba pag nakakita ng butas sa damit, ginaganon-ganon, nilalakihan. Oo. Kahit maliit lang yung butas, papasukan ng daliri, tapos nilalakihan na ganon. Oo. Wala silang mga ganon ngayon, guys. Wala silang mapalaking butas. Malinis ang trabaho ni Congresswoman Luistro. Malinis. Malinis ang trabaho niya. Wala sila makikitang butas. 'Di ba? What do you mean time frame? Sisig Republic. Di ko gets. What do you mean time frame? Yung mga nauna? Yung mga naunang impeachment, yung galing sa mga komunista? Oo. Hindi yun. Hindi kaso yun kasi hindi naman tinanggap. Di ba hindi siya tinanggap ng committee? Kasi filed out of time. Sabi ni MB Napoles, mga tabogo na lang talaga maniniwala sa kanila. Totoo. So yun. So ito si Luistro, malinis yung trabaho niya. Hindi mabubutasan. Hindi pa ngayon. So feeling ko aakyat to sa Senado. Anong what if for no reason at all SC issued TRO on Monday? Hindi pwede no reason at all. Kailangan may legal basis yan. Di pinagmumura sila lang lahat ng abogado sa Pilipinas. 'Di ba? Sabihin ng Supreme Court, hindi, mag-TRO tayo. Pag tinanong, tapos wala legal basis. 'Di ba? We are issuing a TRO against the House of Representatives, blah, 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 blah. Tapos ganun lang, walang paliwanag, walang legal basis. Magwawala lahat ng abogado sa Pilipinas. Baka sugurin sila doon. Baka sugurin ng mga gods of Padre Paura. Oo. Kasi di pwede yun. Bawal yun. Nasa Code of Professional Responsibility and Accountability yun. Ng mga judges ng mga judges. Nahiwalay sila eh. Nahiwalay sila CPRA.
Kailangan sa lahat ng kanilang desisyon ay kanilang isusulat ang kanilang legal basis. Nandun lahat yun. That's mandatory. That's mandatory. So, malabo mangyari yun. Malabo mangyari yung iti-TRO lang sa wala. Wala. Hindi mangyayari yun. Going back, personally, I think nagpapanik na yung grupo ni Sarah. Personally, I think si Sara Duterte baka nga di na bumalik ng Pilipinas yan. Alam niyo, iniisip ko nga baka ipatalo na lang niya yung kaso kaysa ilabas niya yung kanyang bank accounts. No joke. No joke. Feeling ko ipapatalo na lang yan. Alis na lang siya. Kaysa ilabas yung bank accounts niya. Kasi alam niyo mga kababayan, sa ano kasi, sa pamilya ni Digong, mukhang si Digong tsaka si Sara lang ang may talagang talagang close. At feeling ko mga kababayan, masyadong mas mataas yung risk kapag dumaan sila sa impeachment. Kasi mabubulat lahat eh. Mabubuksan yung mga accounts, mabubuksan yung mga activities, lahat. 'Di ba? Kasi feeling ko doon sila didikdikin sa AMLAC eh. Doon sila didikdikin sa AMLAC, hindi na sa confidential funds. Doon na sila didikdikin sa AMLAC. Ang hirap noon yung bank accounts. Ang hirap noon. Ang hirap ilusot noon. Tinry nga nilang ilusot, 'di ba? 2 million lang daw. Hindi na dapat 2 billion. Diba? Pinilit nila ilusot eh. Mamaya daanan ulit natin yun. Mamaya. Diyos ko. Ang hirap nun. Ang hirap ilaban nun sa AMLAC. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Hindi ko alam kung paano ilulusot ni Sara yung sarili niya dun. Kaya feeling ko nagpapanik na sila. Nagpapanik sila lahat. Nagpapanik yung pamilyang Duterte kasi lahat sila sasabit. Kasi lahat ng bank account sila nakakabit kay Digong. Lahat sila dinaanan ng pera eh. Lahat sila, di ba? Doon sa testimonya ni former Senator Trillanes, lahat sila mayroon. Hindi lang kay Sara. Nagkataon lang si Sara yung nakaupo na Vice President at siya lang ang impeachable officer. Pero lahat sila nandoon. So pag nabulat lahat yun, wala. So ako, ang kutob ko dyan, si Sara Duterte, baka isabotahin na lang niya yan, magpatalo na lang siya. Tapos babawi siya sa eleksyon sa 2028. That is kung hindi magdi-decide ang Senate sa kanyang fitness to run for president sa 2028. Dito ngayon papasok etong grupo na to. Dito ngayon papasok tong grupo na to. Ito, iniisip ko lang naman, sana hindi magkatotoo. Kaso alam niyo naman, may pagka-Nostradamus tayo paminsan-minsan. Iniisip ko lang naman. Mag-resign si Sara. Pag-resign ni Sara, manggugulo na silang lahat. Manggugulo na silang lahat. Yan ang gagawin nila. Diyan ngayon papasok tong grupo nila Pokis, nila itong Raga. Oo. Bakit Raga? Di ba you rage against ito? Rage against the machine, de joke. Oo, basta yung Raga. Oo. So manggugulo na silang lahat. Maggagawa sila ng peking people power parang nung panahon ni Erap. So di ko lang alam kung mapupull off nila yon ha. 'Di ba?
Marilu Casero tsaka Trinidad. Salamat sa inyo super chat. Hindi ko lang kung ano, mapupull off nila yon. Mahirap ma-pull off yun kasi wala silang suporta ng karamihan ng Pilipino. At saka kapag ginawa nila yon, mas masisira si Sara Duterte. Kasi 89% or 88% ng mga Pilipino gustong dumaan siya sa impeachment trial para malaman na talaga ang katotohanan sa mga intrigang ibinabato sa kanya. Ngayon, kung gagawin niya yon, mag-resign siya, tapos manggugulo itong mga upe, walang masasagot. Mas lalo magagalit sa kanyang tao. At wala na, you can kiss your political aspirations goodbye. Hindi sila magwawagi dyan. Hindi sila magwawagi dyan. Maniwala kayo. Hindi sila magwawagi dyan. Good luck. Yun na lang ang sabihin ko sa kanilang lahat. Good luck sa inyo dyan. Sana maging maligaya kayo kapag kayo'y nakakulong na. Good luck sa inyong lahat. Oo. At sana pag tinuloy nyo yan, kaya nyong panindigan, ha? Panindigan nyo yan. Kayong arte-arte. Huwag nyo sasabihin na tawag dito, sinusupi lang ang kalayaan namin, ganyan. Walang tago-tago, ah. Walang tago-tago. Parang si Bato. Ayan.